Ang isang relasyon na tunay na matibay ay hindi itinatayo sa matatamis na salita lamang. Ito ay dahan-daang binubuo sa pamamagitan ng mga halijing hindi madaling makita ngunit malinaw na nararamdaman, ang komitmen at ang katapatan. Kapag ang dalawang halijing ito ay matatag, ang relasyon ay nagiging ligtas na espasyo kung saan ang kaligayahan ay kusang umuusbong, hindi pinipilit at hindi rin panandalian. Ang komitmen ay hindi simpleng pananatili. Ito ay isang araw-araw na pagpili na manatili sa kabila ng pagbabago ng damdamin, sitwasyon, at yugto ng buhay. Sa isang relasyon na may tunay na komitmen, ang pagsasama ay hindi nakabase sa kaginhawaan lamang. Ito ay nakaugat sa desisyong alagaan ang ugnayan kahit sa mga panahong mahirap at tahimik. Ang katapatan naman ay nagbibigay liwanag sa loob ng relasyon. Kapag ang komunikasyon ay bukas at walang tinatago, ang tiwala ay natural na nabubuo. Ang katapatan ay hindi laging madali, sapagkat minsan ito ay nangangailangan ng lakas ng loob upang ipahayag ang hindi komportableng damdamin. Ngunit sa isang relasyon na may layuning maging masaya at payapa, ang katapatan ay nagiging proteksyon laban sa pagdududa at distansya. Kapag ang komitmen at katapatan ay magkasabay na umiiral, ang relasyon ay nagkakaroon ng malinaw na direksyon. Walang pangambang iiwan sa unang pagsubok, at walang takot na magsabi ng totoo. Ang ganitong kapaligiran ay nagiging matibay na pundasyon ng emosyonal na seguridad, isang mahalagang sangkap ng kaligayahan. Ang komitmen ay makikita sa consistency. Hindi ito isang minsanang pangako, kundi paulit-ulit na kilos ng pag-aalaga. Sa araw-araw na buhay, ito ay nararamdaman sa pagiging maaasahan, sa pananatili kahit walang kasiguruhan, at sa patuloy na paggalang sa relasyon bilang mahalagang bahagi ng buhay. Ang ganitong uri ng komitmen ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan. Samantala, ang katapatan ay nagbibigay ng lalim sa ugnayan. Kapag ang damdamin ay hindi itinatago o binabaluktot, ang relasyon ay nagiging mas totoo. Ang mga usapan ay nagiging makabuluhan, at ang mga hindi pagkakaunawaan ay mas madaling harapin. Ang katapatan ay hindi tungkol sa pananakit sa pamamagitan ng katotohanan, kundi sa pagpapahayag ng totoo ng may malasakit. Maraming relasyon ang humihina hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng katapatan o komitmen. Kapag ang isa ay nandyan lamang sa magagandang araw, o kapag ang totoo ay palaging ipinagpapaliban, ang koneksyon ay unti-unting lumalabo. Sa kabilang banda, kapag malinaw ang intensyon at tapat ang komunikasyon, ang relasyon ay nagiging mas matibay sa paglipas ng panahon. Ang kaligayahan sa isang relasyon ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema. Ito ay nangangahulugan ng kakayahang harapin ang problema ng magkasama. Dito mahalaga ang komitmen, ang pananatili sa proseso kahit may hirap. At dito rin mahalaga ang katapatan, ang kakayahang sabihin kung ano ang nararamdaman ng hindi nagtatago o nagkukunwari. Ang komitmen ay nagiging sandigan sa mga panahong nagbabago ang emosyon. May mga araw na ang pagmamahal ay tahimik, at may mga araw na ito ay sinusubok. Sa ganitong mga pagkakataon, ang komitmen ang nagpapaalala kung bakit piniling manatili. Hindi ito bulag na pananatili, kundi isang may kamalayang desisyon na pahalagahan ang relasyon. Ang katapatan naman ay pumipigil sa pag-iipon ng sama ng loob. Kapag ang mga saloobin ay naibabahagi sa tamang panahon, ang maliliit na isyu ay hindi lumalaki. Ang relasyon ay nagiging mas malinis at mas magaan, sapagkat walang mga hindi nasasabing damdamin na bumibigat sa loob. Ang dalawang halijing ito ay nagtutulungan. Ang komitmen ay walang saysay kung walang katapatan, at ang katapatan ay nagiging mapanganib kung walang komitmen. Kapag pinagsama, sila ay lumilikha ng balanse, katapatan na may layuning manatili, at komitmen na may lakas ng loob na magsabi ng totoo. Sa isang relasyon na pinahahalagahan ang dalawang ito, ang kaligayahan ay hindi kailangang ipakita sa iba. Ito ay nararamdaman sa katahimikan, sa tiwala, at sa pakiramdam na may kasamang handang umunawa. Ang pagsasama ay nagiging lugar ng pahinga, hindi ng pagdududa. Ang komitmen at katapatan ay hindi nangangahulugang perpekto ang relasyon. May mga pagkakamali, may mga pagkukulang. Ngunit sa halip na maging dahilan ng paglayo, ang mga ito ay nagiging bahagi ng pagkatuto. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagpili na maging tapat at manatili. Sa paglipas ng panahon, ang mga relasyon na nakatayo sa dalawang halijing ito ay nagiging mas payapa. Ang kaligayahan ay hindi palaging masigla, ngunit ito ay matatag.
hindi ito madaling matitinag ng ingay ng paligid, sapagkat ang pundasyon ay malinaw at matibay. Sa huli, ang pagpapasaya sa magkapareha ay hindi tungkol sa perpektong kilos o engranding patunay. Ito ay tungkol sa commitment manatili at sa katapatang magmahal ng totoo. Kapag ang dalawang ito ay sabay na inaalagaan, ang relasyon ay nagiging tahanan ng kaligayahang hindi madaling mawala, tahimik, totoo, at pangmatagalan.